Wait lang po. Okay, ito ba ito? Loko-loko talaga itong si Cayetano. Hindi na niya kinikilalang liderato ni Gatchalian pero nagre-reklamo na din daw sa kanya pinapaalam ang threat sa Senado. Ay, Diyos ko po, Rudy. O, ito. O, ito. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Loko-loko talaga itong si Cayetano. Diyos ko po, Rudy. Itong si Cayetano nagrereklamo. Bakit, attorney? Nagrereklamo mga kabunyog si Cayetano, si Alan Peter. Nagrereklamo na naman ang sabi ni Alan Peter Cayetano, bakit daw yung mga threat na yan na sinasabi hindi man lang daw siya kanila pinapaalam. Senador din daw naman sila. Bakit daw hindi nila alam yun? Ang nakakaalam lang ay sila Gatchalian. Ang nakakaalam lang daw ay sila Tulfo, sila Lacson, sila Soto. O bakit sila daw, yung grupo niya, sabi ni Cayetano, hindi daw pinapaalam. Ay simple lang naman ang sagot ni Gatchalian sa kanya eh. Ay naglabas na daw siya ng memo eh. Nakadetalye doon kung ano. Bakit daw hindi binabasa yon ni Cayetano? Ay saka ano naman eh. Yan kasi ang problema kay Cayetano. Nakarangan tayo kaagad? Ang bilis naman yan, attorney. Hindi pa siya nagko-cooperate eh. 'Di ba ang gusto niya? Ang gusto niya may sarili siyang mga ginagawa. Naglalabas siya ng sarili niyang memo. Naglalabas siya ng sarili niyang instruction, order sa Senado. Naglalabas siya ng mga announcement niyang sarili niya. So parang sa ang mga ginagawa ni Cayetano, hindi niya kinikilala ang grupo ng liderato ni Gatchalian. Tapos ngayon, na mayroong threat, sisisihin niya si Gatchalian? Sasabihin niyang hindi sa kanya pinapaalam? Talagang loko-loko rin tong si Cayetano. Diyos ko po. Ayaw mong kilalanin yung liderato. Tapos yung liderato ng Senado, siyempre yan yung kinikilala ng mga ahensya ng gobyerno. Kaya yung Department of yung NBI, yung information ng NBI, siyempre pinapadala nila kay Gatchalian. Kahit yung galing sa AFP, sa PNP, sino ang kanino pinapaalam yung mga intelligence reports? Ay siyempre sa grupo ni Gatchalian. O ngayon si Cayetano, siyempre ayaw niyang kilalanin sila Gatchalian, hindi siya sinasama sa usapan. Saka actually nga, inaano niya pa eh. Binabangga niya pa ang mga ginagawa ni Gatchalian. Maglalabas ng memo si Gatchalian, maglalabas din siya ng memo niya. Tapos ngayon, magrereklamo siya. Hindi daw siya pinapaalam ng nangyayari sa Senado. Diba mga kabunyog, mga kabayan? Napaka nito eh. Napaka luko-luko pala tong si Cayetano. Ayaw mong kilalanin ang liderato nila Gatchalian. Tapos ngayon, magrereklamo ka, nagko-complain ka, bakit hindi daw sa kanila pinapaalam yung tungkol sa threat ng Senado? Unang-una, ayaw mong mag-cooperate. Ginugulo mo pa nga ang Senado. And yet, nag-i-expect ka na ipapatawag ka ni Senator Gatchalian? Ay di ba maraming beses nang nagpapatawag sila Gatchalian ng session, ng hearing, ng meeting, hindi naman sumisipot sila Cayetano eh. Tapos ngayon magrereklamo siya na binabaliwala siya. Kasi ang gusto kasi ni Cayetano, Siya pa rin. hayaan lang yung mga ginagawa na yung mga Malita Boys na yon, yung grupo ni Maligod,
labas-pasok lang sa Senado. Agoy, hindi pwede yun. Pinapalabas lang nila na guests ni Padilla sa opisina niya, guests ni Pia Cayetano, guests ni Alan Cayetano. Yan yung kanilang palusot eh. Palusot talaga, attorney. Pagpapasok yung mga Malita Boys na yon, saka si Baligod, saka si Mike Defensor, ang sasabihin nila, guests kami ni Marcoleta. Guests kami ni Padilla. Oh. Pag hindi pinapasok, bababa si Padilla. Susunduin doon sa entrance. Oh. Yan yung yan yung ginagawa nila Padilla. Pero ngayon hindi na pwede yan. Kasi naka-heightened alert ang Senado. Hindi pa naman lockdown. Nilinaw naman, pinaliwanag naman nila Win Gatchalian, hindi naman daw lockdown. Pag lockdown kasi ibig sabihin bawal ng pumasok. Ay hindi naman tama 'yon. Hindi maganda 'yon sa Hindi maganda 'yon sa imahe ng Senado na ila-lockdown mo. Pero naka-heightened security alert. Ang ibig sabihin ng heightened security alert, bawal na yung mga rally-rally sa labas, yung mga DDS. Kasi yung mga DDS nang uudyok na ng pag-aalsa ang mga mensahe nila. Yung kanilang mga sinasabi, yung mga speakers nila sa rally. Inciting to sedition na talaga eh. At may na-monitor na nga may na-monitor na may ibang plano na, kaya naghigpit na rin ngayon ang Senado. Kaya sabi ni Senador Win Gatchalian, hindi na pwede yung mga dati. Ngayon nagagalit sila Cayetano, nagagalit sila Shout out Ilya. Norte. Kasi ang gusto nila, hayaan lang sila sa ginagawa nila, yung labas-pasok yung mga tao nila. Ay hindi na pwede ngayon yun. Hindi na. O ngayon nagrereklamo si Cayetano. Ardayan, shout out. Bakit daw hindi pinapaalam sa kanila yung threat sa Senado? Sabi naman ni Win Gatchalian, naman yan naglabas na daw siya ng memo, nakalagay na yan doon kung ano ang sitwasyon ng Senado sa ngayon. Bakit hindi binabasa ni Cayetano yun? Diba? Nasa memo na yun eh. Ayaw niya kasing kilalanin ang liderato ni Gatchalian. Tapos ngayon na may mga impormasyon siyang hindi nalalaman, nagagalit siya. Ay, ang tanga rin ang tindi rin mga kabunyog. Hindi mo rin itong si Cayetano na hindi ka pinapaalam sa ilang mga sensitibong impormasyon. Bakit ka papaalamin ng mga sensitibong impormasyon? Ayaw mo ngang kilalanin ang liderato. Agree. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Sino naniniwala kay Attorney Enzo Recto na loko-loko itong si Cayetano, Mabsat? Press 1 nga dyan, Diyos ko po. Again, shout out sa mga bagong pasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Alright, next topic tayo, Mabsat. Here we go. Alright, Mabsat. Kahapon, mga kakabsat, mga bandang umaga yun kahapon nahack ang website ng Senado. Bakit kaya? Alamin natin kay Attorney. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. So ngayon, ang isa pang pangyayari ngayon mga kabunyog, yung website ng Senado ay nahack. Inatake ng hacker
ang website ng Senado ng Pilipinas. Yan, matindi yan. Talagang mukhang ano to mukhang coordinated ang mga attacking ito. Hindi naman nawala yung website ng Senado, nakita ko pa nga. Ang tawag doon, diniface, ibig sabihin binastos. Kung ano-ano daw ang mga post na mga bastos ang linagay sa website ng Senado. Website defacement. Nahak ang official website ng Senado sa gitna ng umano'y banta sa kanilang seguridad. Nag-iwan pa ng mensahe ang mga hackers sa mga senador. Mag-aalas 12 ng madaling araw kanina, nagbago ang website ng Senado. Naging black ang interface. May mensahe rin ito na naka-address sa Senado. Ang nakalagay, "We are watching." Nakasaad pa rin niya na ang digital generation ay nakakita, nakakapag-record at nakakapag-imbestiga at nakakaalala. Hindi rin daw na ililibing habang buhay ang impormasyon at mawawala raw ang tiwala ng publiko kung wala ring katapatan. Mensahe ng hackers sa mga naglilingkod daw ng may integridad, ipagpatuloy ang gawain. Pero sa mga umaabuso sa tiwala ng publiko, babala nila may nagmamatsyag na mamamayan. Kinumpirma naman ng Office of the Senate ang nangyari. Tinawag nila itong defacement incident kung saan interface lang ang nagbago sa website. Agad daw nagsagawa ng security protocols at investigasyon kaugnay niyan. Wala namang indikasyon na nakompromiso ang kahit anong confidential o sensitibong impormasyon mula sa website. Ang DICT naman is nailalim sa maintenance ang website bilang precautionary measure. Kasalukuyan daw silang nakikipagtulungan sa mga otoridad para sa forensic analysis para sa mga nasa likod ng defacement. Pero ang gumawa niyan, nagpakilalang NullSecPH, isang non-profit organization na nagsasagawa ng hacktivism at digital protest. Git nila walang nagbayad para gawin nila ang defacement sa website ng Senado. Ang panawagan lang daw nila, transparency at pananagutan, kaugnay na nangyaring umanong katiwalian sa gobyerno. Ang pangahak na yan nangyari kasunod ng banta umano sa seguridad ng Senado. Kaya ngayon naka-heightened alert ang institusyon kung saan higit 300 pulis ang nakadeploy. Alinsunod yan sa direktiba ni Acting Senate President at Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Kaya ang mga papasok sa Senado daraan sa masusing security check. May mga barbed wire din sa kahabaan ng Jokno Boulevard para harangan ang mga magrarally sa labas at hindi makalapit sa gate. So, pero syempre, ano pa rin yan, medyo seryosong bagay yan kasi ang Senate website, official yan na website ng Senado. So diyan linalabas yung mga official na mga statements, press releases, yung mga activities, events ng Senado, nakalagay diyan sa Senate website. Ang linalabas lang diyan ng mga information at saka mga announcements ay official announcements ng Senate. Kaya napaka-importante ng Senate website na yan. Kaya lang nitong nakaraang mga araw, 'di ba nagrereklamo yung mga DDS? Halimbawa, nung hearing ng Blue Ribbon ni Pia Cayetano sa kanila Marcoleta, nagreklamo si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, "Mr. Chair, I noticed na wala tayo sa Senate website." 'Di ba? 'Di ba? Hindi lumabas sa Senate website yung hearing ng grupo ni Marcoleta sa kani Pia Cayetano noong June 4 ba 'yon? Wala. Pangalawa, yung mga activities, events, lalo na yung Blue Ribbon Committee hearing ni consultative meeting ni Erwin Tulfo, nandun sa Senate website. Tapos in-update yung Senate website, ang nakalagay na doon, hindi na nakalagay na Senate President si Alan Peter Cayetano. Ang nakalagay na Senate President Pro Tempore, Acting Senate President Win Gatchalian. Si Cayetano, ordinaryo na lang na senator. Kaya medyo nagre-react yung mga DDS, bakit ganyan na ang Senate website? Tapos ngayon, biglang hinak. So, hindi Siyempre, hindi siyempre maalis ang iniisipin ng liderato ng Senado na posibleng bahagi ang paghahak na yan ngayon ng website ng Senado ay bahagi ng isang coordinated na mga plano ng destabilisasyon. Noong nakaraang araw pa, pinag-uusapan
na mayroong planong mga destabilisasyon ang mga pro-Duterte groups. Ayon mismo sa Senado, ayon mismo kay Director Melvin Matibag, posible, ayon kay Senador Ping Lacson nung in-interview siya, posible na itong 18 na Maleta Boys, itong pagiging masyadong maingay nitong nakaraang mga araw, balik-balik doon sa Senado, nagpipreskon, ito ay bahagi ng mga destabilisasyon. Sa katunayan, nagbigay ng information, intelligence information, si Director Matibag ng NBI, pinaalam sa Senado na mag-ingat. Kasi may namomonitor daw silang coordinated na mga atake sa Senado at posibleng may armadong grupo na involved dito. So tapos bigla pumutok ngayon itong balita ngayong araw lang na hinak yung website ng Senado. Kaya matindi mga kabunyog, mga kababayan, matindi ang nangyayari. Parang sabi nga ni Senador Win Gatchalian, ang Senate President pro tempore at acting Senate President, sabi niya, hindi isolated case ito. Itong pagkakahak na ito ng website ng Senado, sabi ni Senador Win Gatchalian, hindi ito isolated. Ito ang sabi niya. This cannot be treated as an isolated incident. Ang pag-atake sa aming mga sistema, gaya ng iba pang banta na kinakaharap natin ngayon ay krimen. Lahat ng kriminal ay dapat managot sa batas. So ngayon lang po yan, mainit pang balita yan, dahil nga balita na nahack o hinak yung website ng Senado. Ang statement ng leader ng Senado na si Win Gatchalian, hindi ito isolated incident. Kumbaga hindi ito tinitingnan bilang simple lang. Kasi nangyari itong panghahak ng website ng Senado sa sitwasyon ngayon na mayroong threat sa Senado. Kaya nga naka-heightened security alert ang Senate. Kaya sabi ni Senator Win Gatchalian, hindi ito pwedeng tingnan lang bilang isolated incident. Seryoso ito. Kaya sabi ni Gatchalian, papaimbestigahan nila ito, papalalimin nila sino ang nasa likod ng hacking na yan. Kasi hindi simpleng hacking yan na parang isolated lang na incident. Hindi. Bahagi yan ng coordinated na mga plano. Kasi nga, nakarating na sa kanila, sa liderato ng Senado, na mayroong mga planong destabilisasyon. At ito di umanong mga paglabas na ito ng 18 na Maleta Boys, balik-balik sa Senado, nagpipress kun doon. Yan sabi ng liderato ng Senado. Ano yan? Planado yan. At itong panghahak umano ngayon ay bahagi rin ng mga destabilisasyon na yan. Kaya iimbestigahan daw, sabi ni Senador Win Gatchalian, at aalamin kung sino ang mga nasa likod ng hacking na yan ng website ng Senado. Kaya ito mga kabunyog, lumalalim ang hindi na simple itong nangyayaring ito. Para kasing galit ang mga DDS diyan sa website. Bakit galit sila diyan? Yun na nga, nung naghihiring si Pia Cayetano at si Marcoleta nung Blue Ribbon, nagreklamo si Amy. Bakit daw yung website hindi lumalabas doon yung kanilang hearing? Pangalawa, yung hearing nila Erwin Tulfo nakalabas sa website. Ang mga events, ang mga activities ng Senado sa ilalim ni Win Gatchalian nakalabas doon. Tapos in-update na yung mga profile ng mga senador. Hindi na Senate President si Win Gatchalian, si Cayetano. Ordinaryo na lang na senador. Alam naman natin ang kampo ng mga DDS, grabe ang niyan. Alam na niyan ang mga operation sa internet. Marami silang trolls. Saka matagal na yan. 2016 pa, election pa lang sa presidente noon, ang laki na ng budget ng grupo ng Duterte ating sa social media. Mayroon silang mga trolls, vloggers, lahat.
yung sistema ng operation sa social media, nagawa na nila yan matagal na. Maraming ang nagsasabi, involved din ang China umano diyan. Malamang tinutulungan ng China ang pro Duterte pagdating sa mga operation sa social media, sa internet. Kaya nga may nag-post na malamang yung hacking na yan, tumulong ang China diyan. Bagamat hindi naman direktang inaakusahan ang grupo ng mga pro Duterte, pero ang sabi ng liderato ng Senado, sino ba sa ngayon ang mga grupo na gusto nilang mawala ang website ng Senate? Sino yon? Alam Ay na malinaw ang sagot doon, yung mga pro Duterte. Alam na this. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, sabi ni Senador Win Gatchalian, Senate President pro tempore Win Gatchalian, hindi isolated yan. Yang pagkakahack ngayon ay hindi isolated. Ano yan? Bahagi yan ng koordinadong atake. Kaya nga naka-heightened alert ang Senado. Okay mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, Right. halikan na kasama ka. Salamat, attorney. So yan nga, nahack yung ating Senate website kahapon, pero at least na-resolve na nila yan. At alam na natin kung ano mga plano nila. Diyos ko po, Rudy, hindi sila magtatagumpay, no? Kaya sigurado, namomroblema yung kampo nila ngayon. Wala na eh. Paubos sila ng paubos. Alright, mga Absat, last topic tayo bago tayo mag-lunch break kasi di pa rin nag-lunch. Last topic tayo, mga Absat. Okay, here we go. Countdown muna tayo ulit.